Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. Paano mo pipigilan ang puso kung ang taong kinamumuhian mo? Siya rin pala ang dahilan kung bakit ka muling magmamahal. May mga tao talagang darating sa buhay mo para turuan kang magmahal. At may mga darating para turuan kang masaktan. Akala ko noon kaya kong kalimutan siya. Akala ko, sapat na ang oras at distansya para mawala lahat ng sakit. Pero mali ako. Dahil sa tuwing naririnig ko ang pangalan niya, parang binabalik ng puso ko ang lahat. Ang gabi ng hiwalayan namin, ang halik na huling nagdugtong sa amin, at ang mga salitang sinabi kong hindi ko na kailanman mababawi. Hindi kita kailanman mamahalin ulit, Celeste. Ngunit ngayong nasa harap ko siyang muli, sa parehong lungsod kung saan kami unang nagkita, bakit parang hindi ko alam kung paano ulit mabuhay? Good morning, Miss Ramirez. Your 11 o'clock client is here. Napatingala ako mula sa pile ng blueprints sa harap ko. Send her in, sabi ko, hindi man lang inangat ang tingin. Buo pang konsentrasyon ko sa architectural plan na kailangan kong ipasa ngayong araw. Hanggang sa marinig ko ang pamilyar na tinig, malambing, confident, at may halong pang-asar na parang sinadyang bumalik sa alaala ko. Long time no see, Andrea. Parang biglang lumamig ang paligid. Unti-unti akong napatingin, at dun ko siya nakita. Si Celeste Navarro, ang babaeng 3 taon kong pinilit kalimutan, ang babaeng minahal ko hanggang sa masira ako. At ngayon siya ulit ang nakatayo sa harap ko, mas maganda, mas elegant, at mas matalim pa rin ang mga mata. Celeste, mahina kong sabi, halos pabulong. Ngumiti siya, Miss Navarro na ngayon, pero pwede mo pa rin akong tawaging Celeste, kung gusto mo. Naglakad siya papasok, suotang puting blazer at high heels na parang sinadya talagang ipamukha sa akin na hindi siya naapektuhan ng kahit ano. Habang ako, pakiramdam ko bumalik ako sa punto ng pagkatalo. What are you doing here? Tanong ko, pilit pinapakalma ang boses ko. I'm your new client, sagot niya. Navarro Holdings is expanding at gusto naming ikaw ang magdisenyo ng main building. Tumikim ako. I see. That's unexpected. Ngumiti siya ng bahagya. I'd say fate. But you probably don't believe in that anymore. Lumingon ako sa assistant ko. Thank you, Anne. You can leave us. Nang kami na lang dalawa, bumigat ang hangin sa pagitan namin. Nakatitig lang siya sa akin. Yung klase ng titig na parang gusto mong tumakbo pero alam mong wala kang mapupuntahan. Ang mga mata niya, parehong asul na asul noon ngayon. Parang may bahid ng pagod pero naroon pa rin yung parehong apoy. So, sabi ko, pinilit ngumiti. Shall we talk business? Ngumisi siya. You never did like small talk. Tumalikod ako, pumunta sa whiteboard. We'll go straight to the design brief. Please take a seat. Always the professional, sabi niya. Still cold? Still arrogant, balik ko. Tumawa siya ng mahina, isang tawang parehong pamilyar at nakakabaliw. God, I missed this. Sabi niya, parang siya lang ang may karapatang magsabi nun. Tumingin ako sa kanya, matalim. You shouldn't have come back. Maybe I shouldn't, sagot niya, mababa ang boses. But I did. Because I needed you. Napahinto ako. Hindi ko alam kung mas nakakainis o mas masakit ang rinig ng salitang you. Hindi ako gumalaw. Pero naramdaman kong lumapit siya. Don't, sabi ko. Don't what? Don't come near me. Ngumiti siya, pero malungkot. You're still angry. I'm not angry, sagot ko pilit. I'm over it. Then why are you trembling? At dun ko lang napansin, totoo nga. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang lapis. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Takot na baka muli akong mahulog sa parehong bitag na pinilit kong takasan. Miss Ramirez?
sabi ni Ana nang sumilip sa pinto. May meeting ka pa in 10 minutes. Right, sagot ko, sabay turo kay Celeste. We'll continue this next week. I'll have my secretary send you the proposal. Tumango siya, tumayo. Pero bago siya umalis, tumingin ulit siya sa akin. 3 years, Andrea, bulong niya. And you still look at me the same way. At pagkatapos niyon, lumabas siya ng opisina, tahimik. Walang iniwan kundi amoy ng pabangong dati kong gustong-gusto. Nang masiguradong wala na siya, bumagsak ako sa upuan ko. Hinawakan ko ang dibdib ko. Sinusubukang kalmahin ang tibok ng puso. Pero sa halip na gumaan, lalo lang akong kinain ng alaala. Why now, Celeste? Bulong ko. Bakit ngayon ka pa bumalik? Pagkalipas ng 3 araw mula nang magkita kami, hindi ko pa rin siya maalis sa isip ko. Tuwing gabi, sa bawat pagbukas ng laptop ko, sa bawat pagtingin ko sa plano ng bagong building naroon siya. Ang pangalan niyang nakasulat sa bawat dokumento, parang sugat na muling binubuksan. Hindi ko maintindihan kung bakit siya pa rin ang dahilan ng kaba sa dibdib ko. Hindi ko naman siya hinahanap. Pero bakit parang siya ang hinahanap ng lahat ng bagay sa paligid ko? Miss Ramirez, Miss Navarro's here for the follow-up meeting. Napatingin ako sa salamin. Pinilit kong ayusin ang sarili kong mukha calm, neutral, professional. Walang emosyon, walang kahinaan. Pagpasok niya, nakangiti siya. Hindi yung ngiti ng kaibigan, kundi yung ngiti ng taong alam kung paano kaguluhin kahit hindi magsalita. Looks like you've been working hard, sabi niya habang lumalapit. Unlike you, I still work for a living, balik ko. Touché, sagot niya. Hindi ko na kasi kailangang magpanggap na kaya kong mabuhay nang wala ka. Natigilan ako. Hindi ko inasahan na yun. Celeste, we're not doing this again. Tumawa siya pero may pait. Doing what? Pretending we never happened? Mabilis ang tibok ng puso ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong lumayo. Pero sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, mas lalong bumabalik ang mga alaala. Ang gabi ng huling pagtatalo namin. Ang mga luha niyang hindi ko napigilang punasan. At yung sandaling sinabi kong hindi ko na siya kailangan, kahit sa totoo lang, siya lang ang gusto kong yakapin noon. Ang kapal din ng mukha mong bumalik, sabi ko, mababa ang tono. Hindi mo man lang ako tinanong kung bakit ako umalis. Hindi ko kailangan malaman. Tama ka, sagot niya, masakit ang ngiti. Kasi nun pa man, pinili mong hindi makinig. Nang gabing iyon, habang pauwi ako, hindi ko mapigilan ang bumalik sa nakaraan. 3 taon na ang nakalipas. Ako noon isang architect na nagsisimula pa lang. Siya isang businesswoman na puno ng ambisyon. Nagkakilala kami sa isang project, parehong driven, parehong ayaw magpatalo. At doon nagsimula ang lahat. Mula sa mga diskusyon, naging kwentuhan. Mula sa mga tuksuhan, naging halik. At mula sa halik na yon, nabuo ang isang relasyon na parehong namin pinilit itago sa mundo. Pero gaya ng lahat ng bagay na masyadong maganda para magtagal, nasira rin kami dahil sa pride. Naalala ko pa yung huling gabi namin. Umuulan, tahimik, parehong pagod. At sa gitna ng lahat ng iyon, ako ang unang bumitaw. Hindi ko na kaya, Celeste. Hindi ko alam kung mahal mo pa ako o ginagamit mo lang ako para masaktan ako. Ngumiti siya malungkot. Mahal pa rin kita. Pero baka mali na sa panahon na to. Pagkatapos nun lumayo siya. Walang paalam. Walang paliwanag. Ngayon nakikita ko siya ulit. At parang pinaglalaruan ako ng tadhana. Hindi ko alam kung gusto kong magalit o umiyak. Pero ang sigurado hindi ko na kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. Miss Ramirez? Sabi ng assistant ko sumilip sa opisina. Miss Navarro's asking if you're free for dinner.
She said it's about the project. Napapikit ako. Dinner daw, about the project. Pero alam kong hindi lang yun. Sabihin mong busy ako. Sinabi ko na, pero sabi niya, she'll wait. Paglabas ko, nandoon siya. Nakaupo sa waiting area, suot ang simpleng black dress at ngiti na kilala kong delikado. 5 minutes lang daw, sabi niya. Kung ayaw mo, alis ako. Damn it. Fine, sagot ko. 5 minutes. Sa restaurant, tahimik kami pareho sa una. Tanging tunog ng wine glass at background music lang ang maririnig. Hanggang sa nagsalita siya. 3 years, Andrea. Hindi mo ba ako na-miss kahit minsan? Hindi. Liar, sabi niya, nakatingin diretso sa mga mata ko. Hindi mo ako kilala. Kilalang kilala kita, sagot niya. Alam ko kung kailan mo pinipigilan ang sarili mo. Alam ko kung kailan ka nasasaktan. At bago pa ako makasagot, hinawakan niya ang kamay ko. Mainit. Mabilis. Parang kuryenteng biglang dumaloy sa buong katawan ko. Celeste, don't, sabi ko, halos pabulong. Bakit? Because I might not stop you this time. Paglabas namin ng restaurant, malakas ang ulan. Walang payong, walang taxi. Nagkatinginan kami. Parehong tahimik. Parehong humihinga ng mabigat. Do you want me to take you home? Tanong niya. Hindi mo kailangan. Hindi ko kailangan pero gusto ko. Bago pa ako makatanggi, lumapit siya. Ang ulan bumabagsak sa pagitan namin, pero parang wala na akong marinig kundi tibok ng puso ko. At nang magsalubong ang mga mata namin, alam kong tapos na. Hindi ko na kayang lumaban. Hinawakan niya ang mukha ko. Tell me to stop, bulong niya. Hindi ako sumagot. At sa halip siya ang unang kumilos. Isang halik na matagal ko nang gustong kalimutan. Pero hindi kailanman nawala. Mainit matindi, puno ng galit at pananabik. Parang sinasabi ng bawat galaw, I hate you but I still love you. Nang matapos iyon, parehong hingal at basang-basa kami sa ulan. Tinitigan niya ako, Luhan. See? You never stopped loving me. Lumayo ako nanginginig. Hindi ibig sabihin na hinalikan kita, mahal pa rin kita. Ngumiti siya ng mapait. Hindi mo kailangang sabihin. Dahil minsan ang mga halik, sila na mismo ang katotohanan. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa opisina, pilit nililibang ang sarili sa trabaho. Blueprints, layouts, calls, meetings. Lahat ng posibleng dahilan para hindi ko siya maisip. Pero kahit saan ako tumingin, siya pa rin ang nakikita ko. Yung mga mata niyang palaging puno ng confidence. Yung halik na ayaw mawala sa isip ko. At yung amoy ng ulan na parang siya mismo. Miss Ramirez? Tanong ng assistant ko. Miss Navarro's here again. Napapikit ako. Of course she is. Tell her I'm busy. Already did. She said she'll wait downstairs. Napatigil ako sa ginagawa ko. 3 oras na pala ang lumipas. 3 oras siyang naghihintay. Bumaba ako. Nandun siya nakaupo sa lobby, tahimik lang, hawak ang kape. Pagtingin niya sa akin, ngumiti siya yung ngiti na dati kong iniwasan pero ngayon, parang hinahanap ko na naman. Hindi mo naman kailangang maghintay, sabi ko. Sanay na ako sa paghihintay, sagot niya. 3 taon kong ginawa yon. Naglakad kami palabas ng building, tahimik lang. Hanggang sa tumigil siya sa harap ng sasakyan niya. About last night? Forget it, pudol ko. Hindi ko kayang kalimutan yun. Well then that's your problem, not mine. Ngumiti siya ng mapait. Hindi ko alam kung hanggang kailan mo kaya to, Andrea. Pero sa totoo lang, ako rin napapagod na magpanggap. Tumingin ako sa kanya. Then stop pretending. At lumayo ako.
Iniwan siyang nakatingin lang habang umiinom. Pagkalipas ng ilang araw, dumating siya sa opisina ko na may dala-dalang makapal na folder. Project proposal daw. Pero pagtingin ko, hindi ito business related. Blueprint ng isang bahay. Gusto kong ikaw ang magdisenyo nito, sabi niya. Napakunot noo ako. Akala ko may sarili kang team? Meron, pero gusto ko ikaw ang gumawa nito. Bakit ako? Tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata. Because I want this house to feel like home. And the last time I felt at home was with you. Napayuko ako, pilit pinipigilan ng pag-iyak. Celeste, hindi ako sigurado kung kaya kong, please, putol niya, mahina pero totoo. Kung di mo kaya akong mahalin, tulungan mo na lang akong itayo tong bahay. Kahit doon man lang, maramdaman kong kasama pa rin kita. Sa mga sumunod na linggo, halos araw-araw kaming magkasama. Sa site, sa office, sa kainan, parang bumabalik kami sa dati. Pero ngayon, mas tahimik na siya. Mas kalmado pero halatang may tinatago. Minsan, nahuli ko siyang nakatitig lang sa akin habang nagdo-drawing ako. Bakit ganyan ka makatingin? Tanong ko. Namiss ko lang yung itsura mo kapag abala ka, sagot niya. Umiling ako, pinipigilan ng ngiti. You're unbelievable. Pero gusto mo yan dati. Dati, sagot ko pero may lambing sa tono. Habang tumatagal, hindi ko na alam kung saan ko ilalagay ang distansya. May mga gabing nagkakape kami hanggang madaling araw. Nagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap na hindi natupad. At may mga sandaling gusto kong sabihin na mahal ko pa rin siya. Pero natatakot akong marinig ang sagot. Isang gabi, habang nasa balcony ng construction site, mag-isa kaming dalawa. Tahimik, maaliwalas ang hangin. Tinitingnan namin ang skeleton frame ng bahay na sabay naming binubuo. Naalala mo nung una tayong nagkita? Tanong niya. Oo, akala ko suplada ka. Akala ko naman ikaw hindi marunong ngumiti. Pareho kaming natawa, pero pagkatapos noon naging seryoso ang mukha niya. Bakit mo ako iniwan noon? Tanong ko. Because I was scared, sagot niya mahina. Scared of loving you too much. Scared na kapag nasaktan kita, hindi mo na ako mapapatawad. Too late, sagot ko. Nasaktan mo na ako. Tumango siya luhaan. Alam ko, pero kahit ilang taon na ang lumipas, ikaw pa rin ang iniiyakan ko gabi-gabi. Hindi ko na alam kung anong mas masakit marinig yung mga salitang gusto ko noon o maramdaman na huli na ang lahat. Naging komplikado ang lahat pagkatapos ng gabing yon. Hindi na kami makatingin sa isa't isa nang hindi natatandaan yung sinabi niya. At habang lumalalim ulit ang koneksyon namin, dumating ang balitang hindi ko inaasahan. May fiancé na pala siya. Isang lalaking anak ng business partner ng Navarro Holdings. Arranged, political, strategic. Congratulations na, sabi ko pilit ngiti. Hindi mo kailangang magpanggap, sagot niya. Hindi ako Alam ko kung paano kang ngumiti pag nasasaktan, Andrea. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong iwasan siya. Pero mas lalo lang siyang lumalapit. Mas lalo lang siyang naging dahilan kung bakit ang bawat araw ko ay parang isang labang hindi ko alam kung gusto kong ipagpatuloy o tapusin. At sa tuwing nakikita ko siyang nakangiti habang kausap ang fiancé niya, hindi ko maiwasang mapaisip. Paano kung ako ulit yung pinili niya? Paano kung hindi pa huli ang lahat? Pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang imbitasyon. Formal dinner daw. Celebration ng engagement nila. Business event, sabi ng assistant ko, pero alam kong higit pa ron. Ang dahilan kung bakit ako inimbitahan. Nakaupo ako sa harap ng salamin. Suot ang itim na gown. Tahimik. Walang tugtugin. Tanging tibok ng puso ko lang ang maririnig. Hindi ko alam kung bakit pa ako pumunta. Siguro dahil gusto kong makita kung gaano na siya kasaya.
kahit ako ang dahilan ng lungkot niya noon. Pagdating ko sa venue, agad ko siyang nakita. Celeste Navarro, stunning as always. Suot ang silver gown na para bang siya mismo ang liwanag sa loob ng hall. Nasa tabi niya ang fiancé, si Adrian Tall, perfect corporate smile. At nang magtagpo ang mga mata namin, parang tumigil ang lahat ng tunog. Lumapit siya sa akin. Akala ko hindi ka darating, sabi niya, mahina. Business event to, sagot ko, pilit na kangiti. I don't mix work with personal matters. Then why are you shaking? Bulong niya. Hindi ako nakasagot. Natawa siya ng mapait, pero sa likod ng ngiti niya, halata ang pagod. Sa gitna ng dinner, nagsimula ang mga speech. Let's all raise our glasses, sabi ni Adrian. To love, to partnership, and to forever. Nagpalakpakan ang mga tao, pero si Celeste tahimik. Nakatingin lang sa akin habang dahan-dahang itinataas ang wine glass. At sa ilalim ng mesa, ramdam kong bahagya niyang tinapik ang tuhod ko. Mabilis, lihim pero sapat para magpatigil ng mundo ko. Pagkatapos ng toast, lumabas ako saglit sa terrace. Kailangan kong huminga. Hindi ko alam kung dahil sa alak o sa mga alaala. Pero parang lumiliit ang mundo. Maya-maya sumunod siya. Tahimik lang, hawak ang heel sa isang kamay, wine glass sa kabila. Hindi mo dapat ginagawa to, sabi ko. Anong ginagawa? Yung ganito lumalapit, nagsasalita, nagpaparamdam. Ngumiti siya pero bakas sa mata ang sakit. Ang hirap mong sabihan ng totoo, Andrea. Tutu? Na ikaw pa rin ang mahal ko. Tumigil ako. Parang may sumabog sa dibdib ko. Celeste, hindi ko siya mahal, tuloy niya. Pero kailangan kong magpakasal. Para sa pamilya. Para sa kumpanya. Alam mo naman kung gaano kalaki ang Navarro name. Hindi ko pwedeng sirain yon. Pero kaya mong sirain ako. Tanong ko na mamaos. Tahimik siya. At sa pagitan ng ulan at hangin, marahan niyang hinawakan ang mukha ko. Hindi kita sinira, Andrea, bulong niya. Minahal lang kita sa maling panahon. At bago pa ako makasagot, hinalikan niya ako. Marahan, totoo, puno ng luha at pangungulila. Pero bago pa ito lumalim, binawi ko ang sarili ko. Huwag mo kong halikan kung hindi mo rin kayang piliin, sabi ko, tumalikod, at iniwan siyang umiiyak sa terrace. Habang naglalakad ako palabas ng venue, naramdaman kong ito na ang simula ng giyera. Hindi na laban ng puso, kundi laban ng kung sino sa amin ang unang bibitaw. 2 araw akong hindi pumasok sa opisina. Hindi ko na kayang makita ang mukha niya o marinig ang boses na minsan ay tahanan ko. Lahat ng bagay na may kinalaman kay Celeste Navarro tinanggal ko. Mga larawan, sketches, drafts ng bahay na magkasama naming ginawa. Pero kahit anong itapon ko, hindi ko siya maalis sa loob ko. Hindi ako kumakain. Hindi ako natutulog. Para akong hinabol ng sariling damdamin na matagal ko nang tinatakbuhan. Hanggang sa isang gabi, tumunog ang cellphone ko. Siya. Celeste Navarro. Don't answer it, bulong ng utak ko. Pero iba ang sinunod ng puso. Hello? Andrea. Tahimik. Rinig ko lang ang paghinga niya. Can we meet? Tanong niya. Hindi ko alam kung tama pa yun. Hindi ko rin alam. Pero kailangan kita. Mabilis kong isinara ang mata ko. Pilit nilalabanan ang pagdaloy ng luha. Bukas ng gabi, sagot ko. Last time. Sa coffee shop kung saan kami unang nagkita, dun kami muli nagtagpo. Umuulan ulit. Parang sinasadya ng langit na sabayan ang drama namin. Nakasalubong ko siya sa entrance basang-basa. Walang payong. Pero maganda pa rin. Hindi mo pa rin natutunan magdala ng payong, ano? Biro ko, pilit na ngiti. Hindi ko rin natutunan kalimutan ka, sagot niya. Umupo kami sa sulok, parehas tahimik.
Nag-order siya ng parehong kape tulad nun cappuccino with extra foam. Ako naman black coffee. Mapait diretso. Katulad ng gabing yun. Bakit mo ako pinapunta? Tanong ko pagod na. Para sabihin sa'yo na hindi ko itutuloy yung kasal. Napatigil ako. What? Sinabi ko sa kanila na hindi ko kaya. Na hindi ako pwedeng magpakasal sa taong hindi ko mahal. Celeste, alam mo bang? Alam ko, putol niya. Nasisira ko ang lahat. Pero kung yan ang kapalit ng totoo, tatanggapin ko. Tumayo ako, lumapit sa kanya. Huwag kang padalos-dalos. Hindi ganun kadalito. Pero mahal kita, pabulong niyang sagot. At ayoko nang magpanggap. Kinabukasan, headline sa lahat ng business news. Celeste Navarro calls off engagement. Navarro Cruz partnership in jeopardy. Bumuhos ang mga intriga. Si Celeste tinanggal bilang VP ng kumpanya ng pamilya niya. At ako ang tinuturong dahilan. Paparazzi sa harap ng opisina, mga anonymous calls, mga insultong naririnig ko sa hallway, homewrecker. The architect who ruined an empire. Pero wala akong pakialam. Dahil sa unang pagkakataon, totoo na lahat ng nararamdaman ko. Isang gabi dumating si Celeste sa bahay ko. Walang make-up, walang alahas, walang titulo. Wala na akong kumpanya, sabi niya, nakangiti pero umiiyak. Pero may kalayaan na ako. Lumapit ako. Hinawakan ko ang mukha niya. Marahang pinunasan ng luha. At ako, sagot ko. Matagal nang naghihintay sa sandaling to. At sa gitna ng dilim, muling naglapat ang mga labi namin hindi na dahil sa kasinungalingan, kundi dahil sa katotohanang matagal naming tinakasan. Akala ko matapos naming piliin ang isa't isa, magiging madali na ang lahat. Pero hindi pala ganun ang buhay. Lalo na kung ang mundo ay hindi kailanman naging kakampi sa katulad namin. Paglabas namin ni Celeste sa publiko, mas dumami ang mata na nakatingin. Sa social media, sa mga balita, lahat may opinyon. Ang ilan tinatawag kaming matapang, pero mas marami ang nagsasabing kahihiyan daw ito sa pamilya Navarro. Isang gabi, habang magkasama kami sa maliit kong apartment, tahimik lang siyang nakaupo sa sofa, nakatingin sa labas. Regret? Tanong ko, habang inaabot ang kamay niya. Umiling siya. Hindi ikaw. Pero lahat ng kasama nito, kung gusto mong bumalik. Hindi iputol niya. Pag bumalik ako, hindi ko na muling makikita tong ngiti mo. Lumapit ako. Hinawakan ko ang mukha niya. At kung mawala ako? Tanong ko. Ngumiti siya malungkot. Then I'll keep building the house we dreamed of kahit mag-isa. Lumipas ang ilang linggo. Tahimik si Celeste. Mas madalas siyang tumingin sa malayo. Parang may binabalak. Isang umaga, paggising ko wala siya sa tabi ko. May iniwang envelope sa mesa. Andrea, kung binabasa mo to, ibig sabihin nakapagdesisyon na ako. Babalik ako sa pamilya ko pero hindi para magpakasal. Babalik ako para ayusin ang lahat sa paraang hindi ka masasaktan. Huwag mo akong hanapin. Kapag tapos na ako, babalik ako. Celeste, nalaglag sa sahigang sulat. At ang tahimik na silid ay napuno ng hikbi na pilit kong pinipigilan. 2 buwan. Walang tawag. Walang mensahe. Walang Celeste. Bumalik ako sa trabaho. Nagtayo ulit ako ng maliit na architectural firm. Sinubukan kong ibalik ang dating ako yung palaging kalmado. Seryoso, walang sabit. Pero sa bawat blueprint na ginagawa ko, palaging may isang detalyeng paulit-ulit kong iginuguhit. Isang bahay na may malaking bintana, kung saan dumadaan ang sinag ng araw mula sa kanluran. Ang bahay na gusto naming itayo dati, ang bahay na para sa amin. Isang gabi, habang pauwi ako,
May babaeng nakatayo sa labas ng opisina ko. May bitbit na payong nakasuot ng itim. Hindi ko agad namukhaan hanggang sa ngumiti siya. Ang tagal kitang hinintay, mahina kong sabi. Ngumiti siya, Luhan. Sabi ko naman sa'yo, babalik ako. Lumapit siya dahan-dahan. Natapos ko na lahat. Wala na akong utang sa kanila. This time I'm free. Completely. Hindi ako agad nakasagot. Parang lahat ng pinigil kong emosyon sabay-sabay lumabas. At nang tuluyan kong maramdaman ang yakap niya, dun lang ako muling huminga ng buo. 1 taon makalipas, nakatayo kami sa harap ng bahay na minsan lang naming pinangarap. Ngayon totoo na. Magkahawak ang kamay namin habang pinapanood ang paglagay ng huling bato sa gate. Hindi ko akalaing mangyayari to, sabi ko. Ni ako, sagot niya, pero minsan, kailangan lang nating maniwala kahit masakit. Tahimik. Hangin lang at malambing na ulan ang saksi sa amin. Kung babalik ang lahat sa umpisa, tanong niya, pipiliin mo pa rin ba ako? Ngumiti ako. Kahit paulit-ulit akong masaktan, oo. Kasi kahit anong gawin ko, ikaw pa rin yung babae na pilit kong kinamuhian, pero hindi ko kayang hindi mahalin. Niyakap niya ako mahigpit. At sa pagitan ng ulan at ng araw, natapos ang lahat hindi sa paghihiwalay, kundi sa pagtanggap na minsan, ang pag-ibig na akala mong kasalanan, siya pala ang tanging tama sa buhay mo. Sa bawat kwento ng pag-ibig, may mga taong dumadaan para turuan tayong magmahal. May iba naman para turuan tayong masaktan. Pero minsan, darating yung isang tao na gagawin mong lahat, kahit alam mong masasaktan ka. Dahil sa kanya mo lang mararamdaman kung ano ang ibig sabihin ng totoong pagmamahal. Minsan, hindi sa unang pagtatagpo nagtatapos ang kwento. Minsan kailangan ninyong mawala sa isa't isa para mahanap kung ano talaga kayo. At kapag dumating ang araw na yon, kapag muli kayong nagkita, hindi na tanong kung tama o mali, kundi kung kaya niyo pa bang magmahal sa gitna ng lahat. Dahil ang pag-ibig, hindi sinusukat sa kung gaano karami ang saksi, kundi sa kung gaano ninyo ito ipinaglaban, kahit kayong dalawa lang ang nakakaintindi. Ito ang kwento ng 2 pusong pilit naglayo pero muling nagtagpo, ng babaeng pilit kong kinamuhian pero hindi ko kayang hindi mahalin.